Maglalagay ako ng sako sa barako dahil may paggagamitan kami para sa inahin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan at welcome pong muli sa aking YouTube channel. Kamusta po? Sana ay nasa maayos na kalagayan saan man naruroon. Sa pangalawang araw na po ito nang mawalay ang mga piglets ng inahin na si Nunay, kahapon ay nag-deworm na po kami sa kanya at ngayon ay ang pagbibigay ng antibacterial at bitamina, ito po ang ginagawa namin upang may handa ang inahin sa muling pagpapabulog. Ginagawa po namin ito upang may handa ang matris sa muling pagbubuntis, pinapatay kung may bakterya sa loob. At para maging malusog ang ilalabas na mga egg cells. Halos sa lahat ng aming mga inahin dati ay mag-standing heat agad sila sa loob ng 7 araw, kaya mainam na nakahanda na ang aming inahin para bulugan. Katulad ng isang inahin na si Rasa ay halos lahat ng pagpapabulog sa kanya ay nagaganap sa ika-4 hanggang ika-6 na araw mula sa paghiwalay ng kanyang mga biik. Paghaluin lang ang distilled water sa powder, kumuha lang ng 6 to 7 ml na tubig para maging 10 ml ang mixture at iturok intramuscular. Antibacterial lamang po ang aming ginagamit dahil walang available na gamot sa amin laban sa parvovirus. Nakakatulong na rin na labanan ang ibang mga bakterya at maiiwasan ang mummified o lusaw na mga biik habang nagbubuntis. Bigyan ng pakain para maging busy siya, ingat lang po sa pag-inject baka makagat o di kaya ay sumabit ang kamay sa mga harang ng kulungan. Nagagalit kasi siya kahit hinahawakan lang sa may leeg, nagka-phobia na yata sa injection kaya kailangan na iturok ng biglaan, ang importante ay maibigay ang gamot. Ang bitamina naman na B-complex, naka-incorporate na ang bitamina na ADE. Bigyan natin ng 7 ml dahil naka-sisical powder naman siya araw-araw. May ibang mga bitamina naman na magkahiwalay ang B-complex at ADE, maaaring magbigay ng tag 5 ml bawat bitamina. Na-stress na yata siya sa injection, iiwan na namin baka mas lalong ma-stress kung nandito pa kami, baka isipin niya may kasunod pa. Okay pa naman ang katawan niya kahit bumaba ang timbang ay hindi naman payat, maganda pa rin ito para mabulugan. May isang pamamaraan din kaming ginagawa ang paglalagay ng sako sa loob ng kulungan ng barako, hahayaan lang namin ang sako magdamag at dito ay kakapit na ang amoy ng barako, ito po ay bilang paamoy sa inahin para mabilis ang paglalandi, hindi na po kailangan na maglabas-pasok ng barako, ang sako na lang. Pero kahit wala na ang sako ay maglalandi o mag-standing heat din sila. Basta marunong lang tumingin dahil magkaiba ang paglalandi ng normal kumpara sa bagong walay dahil standing heat agad, nakasanayan na lang po namin ito lalo na sa pag-monitor namin kung mag-standing heat dahil mas lalong nagaganahan ang inahin. Ang mag 2 months na buntis na si Rasa, pang 6th parity na po ito. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser, maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.